Alam nyo ba, na itong si Maharlika ay may itinatagong lihim? Kung ano ito ay samahan po ninyo akong alamin. Tara, ito po ay nagsimula, noong panahong nakasuporta pa siya sa ating Pangulo, at dahil sa katabilan ng dila ng ating source, ay ikainika sa atin ang lihim na ito ni Maharlika. Noon palang una ay kinausap ni Maharlika si Pangulong Bongbong ng masinsinan, sa pag-aakala ng ating Pangulo na mahalaga ang sasabihin sa kanya ni Maharlika ay nakipag-usap ito sa kanya sa pamamagitan ng telepono, at nagulat siya sa sinabi ni Maharlika. Ano ang ikinagulat ng ating Pangulo? Dahil po ito sa gusto palang makipagrelasyon si Maharlika ka PBBM. Gusto siguro niyang magkaroon ng sugar daddy na mahuhut-hutan ng datong. Dagdag pa ni Maharlika na seryoso siya dito. Natural, hindi pumayag si PBBM sa gusto ni Maharlika. At dahil dito, ay nagbanta si Itad na guguluhin niya ang buhay ng Pangulo kasama na ang kanyang pamilya. Sa madaling salita, ay hindi na kailanman nakipag-usap ang Pangulo kay Maharlika, lahat ng tawag ni Maharlika ay hindi na pinapansin ni PBBM. Sa madaling salita ay nabusted ang ating bida na si Itad. Kaya naman, inumpisahan na niya ang demolition job niya kay PBBM at sa pamilya niya. Yung inaasam-asam sana niyang will job ay naging demolition job. Kaya pala ganun na lamang ang galit niya kay First Lady Liza, yun pala ay selos na selos siya. Diyos niyo Itad, binastad ka lang naging ganyan ka na. Nakakalungkot isipin, na dahil sa inatake ka lang ng kakatihan ay nagawa mong manire ng isang taong wala namang naging kasalanan sa'yo kundi ang basturin ka dahil sa totoo lang naman ay hindi ka type ng Pangulong BBM dahil sa bukod sa bilasa ka na ay mukha ka pang inidorong luma. Hay nako Maharlika, feeling mo siguro ay kamukha mo si Julia Robert kaya ang lakas ng loob mong ligawan ang Pangulong BBM. Hoy, Maharlika, ingrong ka lang ni Julia Robert. Huwag kang assuming. Kaya pala hindi ka pinapatulan ng first family, na kahit anong sabihin mo ay deadma ka lang sa kanila. Kawawa ka naman pala. Kaya naman para hindi masayang ang paninira mo ay tumakbo ka kay Digong para humingi na ng bayad sa paninira mo sa first family. Tuso ka rin ano. Pero alam mo ba na ang lahat ng yan ay may katapusan? Huwag mong isiping lagi kang nasa itaas, babagsak ka rin dahil ang katulad mong gold digger at social climbing ay nahuhulog din sa bangin. Lahat babalik sa'yo. Sa ngayon, patuloy ka pa rin sa paninira sa first family, bakit ba? Talaga bang masakit sa'yo ang pag-busted sa'yo ni PBBM? O napahiya ka lang, dahil hindi mo akalain na tanggihan ni PBBM ang malansa at bilasa mong kipay? Akala mo siguro ay papatulan ka niya dahil tirador ka ng mga DOM. Ngayong napahiya ka, todo sira ka para makaganti ka. Ang tindi ng apog mo. Ateng, sana dumating ang panahon na ma-realize mo na expired na ang pinagmamalaki mong kipay. Wala nang papatol dyan. Dahil sa hindi lang parang passes yan kundi parang daing na bagong bilad sa aplaya. Magpigil ka Itad. Expired ka na. Hanggang dito na lang po ang ating masasabi dahil ako ay naaalibadbaran na at naduduwal. Pasensya na po, kapag nakakuha pa ako ng iba pang impormasyon tungkol dito sa isyo na to kay Aling Marites ay ibabahagi ko agad sa inyo. Sa ngayon ay bye-bye na lang po muna sa inyo. Salamat po sa pagtitiyagan ninyong manood. So, pinag-uusapan natin, syempre, yung mga kabataan like you, dahil sinasabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sa tingin mo at sa iyong eksperyensya, ano dapat ang magiging contribution ng mga kabataan para nga maging tunay na pag-asa ng ating bayan? Higit sa lahat, para sa akin, ang pinaka-importante ay ang tinatawag nating nationalism. At sa tingin ko, I think sa ngayon, nawala yan sa ating mga kabataan eh. Yes. Na kailangan mo talaga i-emphasize na you need to be proud to be a Filipino. Sure. And I think dapat sabihin natin sa mga kabataan na
it's all well and good na, I think it's that colonial mentality that some people might still have, that, being Pinoy is not enough. I would say being Pinoy is more than enough, and I think we should be proud of where we are from and where we are going. So yan lang po. I think we need to stress the spirit of nationalism. Not just, hindi lang sa kabataan, kundi sa lahat ng tao. We must be proud of where we are and where we are going. Ano po sa BBM Youth Movement. Maraming salamat po. Manalo na tayo! BBM!